naman. No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. If ever na madala ngayon sa atin si dating Pangulong Marcos, kailan Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulo na siya, very soon. Ano Very soon, why? Soon. If ever Ano pong nadala message niya niyo ngayon kayo sa sa atin, BBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na? Oo. Very personal. Nakikita niyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumpasyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service to the Filipinos. Message po kay BBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Ibig sabihin bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability, transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget, diba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former presidency that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, former president to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang i-added coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Tumangin na po yung DFA, sabi ng DFA, hindi sila nakipag-usap sa ICC. Pero may ma'am na ang nasa likod daw ito is former Senator Trillanes. Trillanes talaga yung well, siya yung nag-file, diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Next move lang, sorry pagka kasi crucial na itong gabing ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move yun? Ikaw lang. Hawakan mo ba yung gulong ng airplane na yan? Raise na po. How are you feeling na? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayungan. Vice President, go Vice! Go Vice!
Your Honor. Yes. It's all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Do you think we should be held accountable dito sa mga nangyaring senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang entire administration. Yes. Kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusuwal yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections, nakita nyo na, diba, sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibiliin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi walis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalan nila si President Duterte. Mamulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po ni Daddy Pangulong? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mo gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, na umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan na ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga nayuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kami Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Okay, isa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, dahil lang sa legal. Dahil lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan niya? Kumusta yung kalusugan niya? Ano napag-usapan? O yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. Then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ang blood sugar niya, kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nanginilo po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine